Mainit na balita. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang. At yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Matapos ang pangalawang oral argument ng Korte Suprema sa issue ng PhilHealth ay mukhang namumuro na ngang madeklarang unconstitutional ang ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos na pakikialam sa pondo ng PhilHealth. Ayon nga kay former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ay kung pagbabasehan sa takbo ng mga argumentong nangyari ay malaki ang posibilidad na katigan ng Korte Suprema ang petisyon dahil di umano sang-ayon sa nakasaad sa ating saligang batas ay ang ginawang pagkuha sa perang ito ng nasabing ahensya ay isang uri ng malversation of public funds o ang hindi makatarungang paggamit o paglustay sa pampublikong pananalapi. Binigyang diin din ng batikang abogado na ang pondo ng isang ahensya kagaya ng PhilHealth ay tanging sa PhilHealth lamang at hindi maaaring ilipat-lipat upang gamitin sa ibang mga bagay. Sa kanyang Facebook post din ay pinahayag ng principal author ng Universal Healthcare Law ng mababang kapulungan na si Attorney Harry Roque na talagang dapat lamang gamitin ang pondo ng PhilHealth para sa benepisyo ng mga miyembro at mapababa nga ang contribution kaya't malinaw na isang paglabag sa batas ang ginawa ng administrasyon. Matatandaang binuking nga ni Justice Javier sa naganap na oral argument kung bakit nga raw ililipat at kukunin ang pondo ng isang ahensya para pondohan ng isang proyekto na matagal na palang pinondohan ng gobyerno at kung nasaan na nga ang mga pondong hindi pa nagagamit na hindi nga nabigyan ng malinaw na sagot ni Solicitor General Menardo Guevara. Bagamat ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho ay marami nga ang panawagan mula sa publiko sa kanya na tigilan na raw ang pagdepensa sa mga maling ginagawa ng administrasyon at hayaang manaig ang hustisya. Hindi pa man natatapos ang mga oral arguments ng PhilHealth ay mukhang magiging abala talaga ang Administrasyong Marcos sa mga susunod na araw sa pagsagot sa mga patong-patong na petisyong isinampa laban sa kanila at tila ito pa lang ang simula sa pagkalampag sa sandamakmak ng mga anomalyang kinasasangkutan ng gobyerno. Malversation ng PhilHealth funds. Ito po tila ang lumalabas ngayon doon sa naganap na oral argument sa Korte Suprema hinggil dyan sa PhilHealth funds. Tatandaan po nyo last year, kinuhaan ng 60 billion pesos ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Pera po yun ng manggagawang Pilipino, binabawas sa sahod ninyo. Itin ko, hindi pa po ninyo nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas na ibawas na po yung inyong contribution, mandatory contribution sa PhilHealth. Ano po yung ginawa ng Marcos administration? Kinuha. Ang tangka nilang kunin ay 89.9 billion pesos last year. Nakuha po nila ay 60 billion. Salamat sa Korte Suprema at nag-issue ng restraining order. Pinigilan ang gobyerno ni Bongbong Marcos na kunin pa yung natitirang 29.9 billion pesos. So 60 billion po yung nakuha nila. Malaki. Higit na malaki po yung nakuha. Subalit ngayon po tuloy-tuloy yung pagbibista dahil kini-question nga yung legalidad at constitutionality ng ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kinuha yung perang pinaghirapan ng manggagawang Pilipino at kinontribute sa PhilHealth at ginamit di umano pampondo nung mga projects or programang meron ng funding. Ganun po katindi ang pambubudol na patuloy nating nararanasan under Bongbong Marcos administration. Ano po lumalabas? Vigilant na po ang Korte Suprema. Importanteng pag-usapan natin yung ating titulo na malversation ng PhilHealth Fund sapagkat doon po tila papunta yung ginagawang oral argument na sa Korte Suprema na hindi po talaga dapat gamitin sa iba yung pera ng mamamayang Pilipino na dapat ay para sa PhilHealth o yung reserve din po to fund yung mga programa under RA 11223 o yung Universal Healthcare Law.
ito po yung batas na nagpapalakas sa ating insurance system kagaya ng PhilHealth. At lumalabas po dito, ito na po yung ating matagal nang sinasabi. Unconstitutional sapagkat malinaw sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 of our Constitution na all money collected on taxes levied for special purpose shall be used only for that specific purpose and no other. Ibig sabihin, yung pera po na isinantabi, kagaya ng 80% na makokolekta mula doon sa tinatawag nating buwis sa sin products, yung tabako, yung alak, yung mga gumagamit ng sweetener at matatamis na inumin, ang nakalagak po dyan 80% ay reserve to fund yung universal healthcare law programs kagaya ng PhilHealth. Subalit, ginawa nga po ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kinuha yung 60 billion, dapat yan ay 89.9 billion para daw pondohan yung ibang programa ng administrasyon niya. At sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang, hindi pwede yan. I take special interest sapagkat pagkaho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself, na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po diyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth, sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28, at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory, pero kawawa po ang sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat
Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga ho, nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din ho kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday. At naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera na PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Batin, attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun. Hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera niyo po ito. When we speak of national budget, pera niyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong akap at ayits, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo,
pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth funds sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose, because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan, malinaw po yan sa ating saligang batas. Yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan dyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Matatandaan po ninyo, hindi lang kasi PhilHealth ang kinuhaan nila ng 60 billion eh. Yung DBP at Land Bank, hindi ba kinuhaan nila ng combined 75 billion pesos. Tapos hindi pa rin natin naririnig saan ginamit yung 117 billion pesos ng PDIC. Yung present budget naman po natin, binawasan nila ng 87 billion pesos more or less. Yung pondo po para sa pensyon ng military and other uniform personnel. Binawasan po nila yan at makikita nyo yan dito sa budget na unconstitutional at immoral at illegal at criminal na pinasa po nila. And dito po sa magaganap na preliminary conference, we are very eager to find out ano kaya yung ipakikita nilang tinatawag na enrolled bill. Sapagkat yung motion po natin na mag-issue ng subpoena at ipalabas yung original copy of the General Appropriations Bill at original copy of the enrolled bill ay pinag-utos na po ng Korte Suprema. So ilalabas po nila yan by Friday. Tingnan po natin dahil ikukumpara natin yung hawak natin na certified din na enrolled bill sa ilalabas po nila.